Nung hindi na masyadong cool si Hulk Hogan, we all moved on. I'll talk about mine later kasi like you guys know, parang super Shawn Michaels fan ako. Pero ikaw, Reddy, I remember, naging Bret Hart fan. So, parang sa new generation na, no? Parang naalala ko pa to kasi hindi pa kami, magkakilala na kami ni Resty, magkaklase na kami, pero hindi naman kami friends. Pero apparently we were at the same event, yung Manila Mania sa Cuneta Astrodome back in 1994. Kasi nalaman ko lang na pumunta siya. Kasi ganun kami, hindi kami nag-uusap masyado. Di pa lang. Nalaman ko lang na nandun siya. Kasi nung retreat niya, naka-Bret Hart sunglasses siya. Na, alam kong dun lang nabibili. Kasi wala namang WWF merch beef. So bakit si Bret? Hindi ko maalala yung exact reason kung bakit. Pero gustong-gusto ko yung dahil siguro gusto ko yung kasi sa school nag-wrestling kami. So kayang-kaya kong ginagawa ko sa mga klase ko, pina-powerbomb ko, body slam, pile driver. Meron akala ko nangisay, pile driver ko pero hindi naman namatay. Tombstone pile driver. Hindi, pile driver lang. Tapos dahil na kay Bret kasi, doon ko first time nakita yung technical wrestling. Parang ang ganda nito. Yeah, yung mga kasi back then, niya events, di ba? Puro suntok sipa lang, konting body slam, pile driver, tapos finisher na. Doon ko sa kanya nakita yung mga yung sharpshooter, meron siyang mga parang mga hold na, I mean, apparently when we grew up, parang hindi, mga rest hold yan, mga tamad yan. Pero yung mga madami siyang hold. Tapos si Flair, nakilala ko siya at that same era dahil sa figure 4 leg lock. Gulat ako, paano ito ginagawa? Pero yung sharpshooter talagang ganda naman yan. Kaya ako tapos parang natatawa ako sa kanya, parang ba't ka naka-pink? Tapos nakita ko, okay lang naka-pink ka, ang galing mo pala. May kasi dati ayaw ko kay Bret Hart. Sobrang ayaw ko kay Bret Hart. Parang part of me kasi parang Hulk Hogan pa rin. Kasi nga, so siya yung pa-obvious na papalit na as champion. So medyo bitter ako about that. Plus, naging Shawn Michaels fan kasi around that same time na naging yun yung first time na nagkaroon ako ng parang idol na yung bad guy. Tapos sobrang cool ni Shawn Michaels, sobrang kupal niya, yung kahit yung little things ako, parang siya gumaya ng chewing gum. Ewan ko, ginagaya ko yung dati. Tapos parang naalala ko may picture ako nung grade 6 na graduation. Nahawak ko yung diploma ko the same way na kung paano hawakan ni Shawn Michaels yung Intercontinental title. As in talaga sobrang Shawn Michaels mark ako noon, na hanggang sa, agad tumanda ako. Parang wala na akong naging ganung gustong wrestler aside from Triple H. Pero si Shawn Michaels talaga na hanggang, yun yung parang matanda na ako, nagkatrabaho na ako 2009. Nung nag-retire siya, umiyak ako. Mag-isa ako sa pinapanood ko yung retirement speech niya. Kasi naalala ko dati, parang, syempre wala nang cable. So every week talagang nagto-torrent pa ako ng Raw. Tapos, yun nga, so up to date ako, nag-check sa social media para walang spoilers. Tapos, yung retirement speech, gago, may ako. Sa ako nakatira, sa Pag-asa sa Bukid. So, gila ako, tapos punta ako kala Resi, nagaya ako uminom. Hindi ko naman sinabi kung bakit. Ay, pala doon. Kasi lahat ng ang dami kong mannerisms na nakuha ko from like watching Shawn Michaels as I grew up. Kaya ako laging nagpapahabang buhok. Tapos noong 2002, nung bumalik siya after everything, yun ulit, parang talagang, parang talagang yung all-time favorite wrestler ko si Shawn Michaels. Na sobrang laking contrast from like a kid who grew up liking Hulk Hogan. Kasi Shawn sobrang opposite. Kasi ang liit, tapos aerialist, mahaba buhok, tapos ang yabang, ang daya, ang kupal. Talagang cocky siya na na... Oo. Ako naman sige.
Sige. Ikaw tatanungin ko, sino yung post-Hogan mo na ano? Ako opposite nun sa'yo eh. Kumbaga ganun din parang kay Reference, kay Bret Hart. Pero sa'yo naman, pagdating kay Shawn Michaels noon, opposite naman ako. Ako naman, kasi nung may time noon, favorite ko talaga yung The Rockers na tag team. Gusto kong tag team. Kaso nga lang, nakaka-disappoint lang, hindi sila nanalo ng tag team titles di ba? As The Rockers. Hindi tapos official. yung pa, kasi talagang talk about marks. Mark ako nung pagdating sa wrestling, nung kinakain ko yung bawat storyline. Pinapaniwalaan ko lahat nung bata pa ako. Kaya nung binetray niya si Marty Jannetty noon, galit na galit ako kay Shawn Michaels noon. Ba't mo ginawa yun? Kaya hindi mo siya Oo. Sa loob ko, Ako din. umiyak na naman ako noon. Hindi ko na lang pinakita. Yung sinipa sa barbershop window. Yung sa barbershop. Oo, di ba? Doon nangyari yun. Sa loob ko, yun nga, kaya nagalit ako kay Shawn Michaels noon. And then pagdating naman kay Bret Hart, kasi kumbaga, isa rin sa mga favorite, ang bukod sa paborito ko si Hulk Hogan nun sa WWF, ang pinaka-paborito kong pinapanood, yung tag team division. Kaya yung mga tag teams nun, follow ko from yung mga dating babyface nun na British Bulldogs, Killer Bees. Naalala ko nung high school tayo, ikaw lang yung kilala ko na gusto yung Rujos. The Rougeau Brothers. Saka gusto mo yung Quebecers sila rin yun, sina Jacques Rougeau din yun di ba? Pero isa sa Quebecers ngayon nagre-wrestling pa rin, di ba? Sa Kasi yung Killer Bees. Kailangan ko gusto yung Killer Bees, wala akong kwento. Kaya gusto ko lang kasi ang makulay sila kaso nakaka-disappoint, lagi sila natatalo. Tapos meron pa yung mga ngayon alam na natin yung Jobber, oo nga tapos meron pa yung Young Stallions, The Conquistadors, The Islanders, kaya gano'n. Tapos Demolition syempre, kaya tapos sabay, at the same time, pina-follow ko din yung mga tag team sa ibang companies, gaya ng Midnight Express, yung yung Powers of Pain, Powers of Pain, tapos si Warlord tsaka Barbarian. Si Barbarian, sila yung kalaban ng Road Warriors nun, di ba? Kasi tapos Power and Glory pa. Yung Power and Glory, later na lang yun, nung mag-disband yung Young Stallion, si Paul Roma. Pinagsama sila ni Hercules, di ba? Naging Power and Glory naman. Tapos, naalala ko lang kasi sila lang yung parang at the time, sila lang yung may official na tag team finisher bago dumating yung Legion of Doom. Hindi, Heart Foundation. Demolition meron. Demolition, Heart Foundation. Ako nga, yung Heart Attack din, okay, sumali ako. Pero gusto ko kasi yung gusto ko sa Powers of Pain kasi corny. Kasi yung Superplex, tapos magsastat yung isa. So, pero ang ganda tingnan dati, pero ngayon, hindi yan finisher. Tapos meron pa isa, tas lalo na nung time ni si Rick Martel tsaka si Tito Santana, yung Strike Force. Diba? Umiyak ka rin ba nung naghiwalay sila? Naghiwalay din sila dahil kay Rick Martel. Parang gano'n din yung rider din, diba? WrestleMania 3 ba? Basta iniwan ni WrestleMania 3, iniwan ni Martel si Santana sa Kasi matagal na wala si Rick Martel dahil in-injure siya ng Demolition, di ba? Tapos mga 1 year siya nawala. Ngayon nung sa WrestleMania 3 kalaban nila yung Brainbusters, doon sila si Arn Anderson, yung pa isa. Pero yung kay Bret Hart, kasi dahil nga may ligaw sa tag team noon, tapos si Bret Hart, naalala ko, una siyang binigyan ng singles feud laban kay Bad News Brown. Naalala mo pa yun. Tapos sabay nung araw si Bad News Brown, mid-carder lang siya pero parang badass siya, ganyan Kaya nung natalo niya si Bad News Brown, parang bumili ba ako kay Bret Hart Parang sabi ko, galing ni Bret Hart. Parang late 80s pa lang gusto mo na si Bret Hart. Late 80s pa lang. 80s pa yun Tapos sabay, doon nung nanalo siya, nagulat ako kasi parang first time nanalo yung from galing ka sa tag team, nanalo ka sa singles. Kaya bumili ba sa kanya nun? Ang framing ng dati is pag tag team wrestler ka, medyo mas mababa ka sa singles. Mas mababa sa singles. Tag team lang, alam mo. Tag team lang, ganun. Kaya bumili ba ako sa kanya nun. Then afterwards, yung Survivor Series na natira siya laban kay $1 Million Man, yun din. Natalo siya, diba? Pero natalo.
And then, doon na nagsimula yun. Tapos kaya nung binigyan na siya ng major push na sa single, So, hindi parang- pa siya, naging Bret Hart parang kaya hindi pa siya Intercontinental Champion, gusto mo na siya. Hindi May pa siya bukod sa pogi. Parang naman sa akin hindi ako nag-pay attention sa Heart Foundation eh. Nagustuhan ko siya nung King of the Ring. Nung nanalo siya ng King of the King Ring. of the Ring. Marami Hindi ko marami parang- naging Bret Hart chance that night. Kasi talagang ang haba nung ang haba ng performance niya, di ba? Buong gabi. Pero kasi napapansin ko na rin yung sa kumbaga, 'di ba yung bawat tag team nung araw dahil ang daming tag team talaga sa WWF nung 80s eh. Tapos bawat tag team may kanya-kanya silang style eh. Ang nagustuhan ko dun sa Heart Foundation nun, yun nga, meron silang si Bret Hart yung technical and at the same time medyo powerhouse si Anvil. So meron silang magkaibang style. Yun para sabi ko, ayos yung nito. Kasi hindi kagaya ng The Rockers, para silang speed. Diba? Demolition, parehong raw power, ganun, diba? Sila meron silang Twin Towers, pareho lang din malaki. Parang malaki, oo. diba? Twin Towers. So sila lang yung parang merong may specialty sila, bawat isa. Kaya ganun. Kaya nahilig ako kay Bret Hart. Ngayon, nung kay Shawn Michaels naman na yun. Dahil nga, binrekat niya yung The Rockers, kaya doon ako naasar sa kanya nun. Same. Asar na asar din ako sa kanya dahil dun eh. Parang, bakit mo gagawin yan eh? Ang galing-galing yung tag team. Yun ang nasa isip ko. Parang napakasama ng ugali na to. Pero yun pala, ang totoo nun, sa behind the scenes, mas pasaway si Marty Jannetty kay Shawn Michaels nung tag team sila. Di ba sila? May mga drug stuff. Oo. Si Marty Jannetty ang nag-introduce kay Shawn Michaels ng lahat ng yun eh. Okay. Kahit pagdating sa yung mga babae, pagkuwari, yung pumunta sila sa mga di ba, iba-ibang lugar, venue, town, ganyan. Si Marty Jannetty yung mas wild, diba, makulit sa kanila. Nickname niya off-screen, si Party Marty. Party Marty. So, non-wrestling childhood heroes. Kasi syempre, like especially nung time natin, parang late 80s, early 90s, sobrang laki ng wrestling eh. So, lahat tayo may childhood hero na wrestler. Pero outside of wrestling, sino yung childhood hero nyo talaga? Na parang yung sinundan nyo until Kasi for me, fictional characters mostly. Kasi I grew up reading comics na. So, Captain America, Batman, hanggang ngayon, sila pa rin. Kasi sobrang late ng development ko as a person. Parang sa real life people, parang hindi ko pa alam dati na gusto ko maging comedian. Pero may tendency lang ako to follow the careers of comedians, like yung mga early cast members ng Saturday Night Live. Sila Adam Sandler, David Spade. David Spade still favorite stand-up ko to this day. So yun, so puro artista. Sa Jim Carrey, I remember, sobrang idol ko Jim Carrey. So binasa ko pa yung kwento niya na doon ko nakuha yun eh. Kasi nung namatay yung tatay niya, nilagay niya sa kamay ng tatay niya sa grave, sa loob ng coffin. Sa kamay ng tatay niya yung cheque, yung first check na he ever earned as an actor. So doon ko nakuha yun kasi nung first time ko nabayaran na sa professional comedian. So kano na yun, 100 pesos lang. Kasi inabutan lang talaga ako ng 100. Tinago ko yun nung for sobrang tagal. Until tangina nalasing ako nagatong to by accident. Pero additional years bago ko, years, siguro several months bago siya nangyari. So even back then, parang hindi ko alam na nai-influensya na ako ng mga komedyante na. So kayo, sinong childhood heroes nyo? Na hindi porn star, Carlo. Nag-iisip ako eh. Sino ba? Hindi si hindi si Evan Stone Pero sa akin sa akin yung Evan Stone, natagal ko rin Evan Stone si Carlo. Evan Stone fan yun eh. Pero sa akin kung non-fictional, si Shaq. Oh yeah, I remember. Si Shaq. Talagang gustong-gusto ko si Shaq dahil lang maraming mas magaling na player sa kanya. Gusto ko lang yung idea na eto lang ang ginagawa niyan eh.
Pag ginagawa yun, kukunin yung bola, Malaki lang itatang siya, lang. no? Oo, hindi ko Oo. mapigilan. Oo, dunk, rebound. Malaki lang, tatayo lang ako dito. That's it. That's my role. Yun lang gagawin yan. Buong game, yun lang gagawin yan. Tsaka papalpalang ka. Yun lang gagawin yan. Pero mag-MVP, Naalala ko, parang na ano ko na tayo ito ng yan. mahabang discussion about that kasi one time na nagiinuman tayong dalawa, tinanong ko tayo about track bad, mga gusto lang ganyan, na it actually shape kung ano yung gusto mo sa basketball. Kasi ngayon, pag naglalaro kang 2K, di ba ganun ka mag-set up ng team na lagi may malaking tao, na dominant. So yun. Kailangan ko tas ng naalala ko physically sa school, ikaw imposing. lang kilala ko may Shaq na action figure. Ayun, Di ba meron- lang sa akin yun eh. Oh, yun Lang nga. yan sa Parang akin. alam lang nila kung gaano mo kagusto si Shaq. Kasi high school tayo, kasi sobrang obsessed ka kay Shaq. Oo. Pero, hindi ko nagustuhan yun, nabaklaan ako dun eh. Parang gusto ko si Shaq, nung binigyan ako ng action figure, ang bakla naman ito. Yun ba? Kasi yun yung gawa ganun, di ba? Oo, yung free throw. Bakit kayo gumawa na action figure na free throw? Free throw pa, no? Si Shaq yan. yung yung ano niya, Sinong gumawa nito? yung pinakamababa niyang stat, yun yung ginawa nila. Ito yung pinaka-worst Hindi aspect yan ng yun game niya eh. Mas bakla yung dunk. Kasi yung dunk na figure nun, ang cool kasi may kasamang ring, tapos pwede mo siya isabit sa ring. Pero dahil nga fixed siya sa position niya, pwede mo siya ituwag. Hindi, naaanuhan lang ako, parang generally, dahil parang totoong tao, action figure, ang bakla naman ito. Parang idol ko to, pero tangay na naman. Tapos, Hindi ganun naalala ko pa grabe. nun. Tapos, naalala ko nun kasi, naka-license yung likeness ni Shaq, pero hindi yung Orlando Magic. So, wala siyang action figure in uniform. Oo. So, lahat ng niya, random na damit, shorts, t-shirt. So, siya. So, kung hindi mo kilala si Shaq, yung laruan nito ni Resty, mukha lang normal na black guy na naka-street clothes. Ganun. Oo, nakita ko yun. Naalala ko yun eh. Oo, pag pinipihit mo yung likod ko. Ganun. Padala yung sa akin ng lolo ko. Inis ako. Parang napagalitan pa ako nun. Parang akala ko ba favorite mo si Shaq? Ina kasi, hindi ko lang masabi. Tanginan nyo naman eh. Tignan nyo nga to. Nag-free throw. Kaya, nakita nila na hindi ka satisfied. Oh. Kitang-kita yata sa mukha ko kasi pinakita, tingnan ko, nilapag ko lang ulit. Hindi ka ba nagatuwa na, uy, butag si Shaq. Hindi, nakita ko, uy, si Shaq. Parang, tapos tinitingnan ko yung ginagawa, free throw. Tanginang yan. Ang alam ko, laruan lang to. Pero unang-una, bakit mo ko bibigyan ng laruan ni Shaq? Parang yun na nasa isip ko, ba't mo ko bibigyan ng laruan ni Shaq? Hindi naman ako bakla. Parang hindi ko alam kung bakit yun sa isip ko. Kailangan ba nabaklaan ka sa isang tao para Hindi ko ka bigyan alam, ng figure doon? Kasi in the same way na diba meron kayong posters ng wrestler sa kwarto? Iniisip ko nun, puta, maglalayo ko ng poster ni Hogan dito. Puta nga machong-machong. Yan mukha akong bakla nito. Pero bata ka pala, naisip mo na yun. Medyo. Hindi, actually, kasi parang nag-attempt ako maglagay nun before. Nasar ako ng bakla ng pinsan ko. Buti pala, ang nilagay kong poster Hulk Hogan, so mukhang superhero. Paano ko Shawn Michaels yung poster mo? Mukhang FHM. Oh, sexy boy. Meron siyang posters before na binibenta yung yung nakaganon. Oo, nakahubad. Yung belt lang. Oo. Sa Playgirl ata yun eh, di ba? Yun yun. Kasi diba nung bata tayo, ganun ginagawa. Yung ginagawang binder, yung poster, tapos pang shoelace yung So usually, wrestling posters yung ginagamit o kaya NBA posters. So walang gagamit ng Shawn Michaels, darada mo sa school, baka hubad na lalaki. Kahit siguro wrestling Ikaw, Carlo, hindi mo ilalagay. ng wrestling mo. Sa akin naman nun, kasi yun nga, dahil nung lumalaki kami nun, mga bata pa kami nila Dino nun, wala naman kami ibang hilig nun, kundi syempre wrestling, cartoons, comic books, o kaya wala, ayun, yung mga yun. Kaya sa akin nun siguro parang naging childhood idol ko nun si Jim Lee.
Nung yeah. nag-start na ako mag-collect ng comics. Kasi sa lahat ata kasi ng mga artist na, kasi dahil nga, yun nga, nagsimula kami noon DC. Pero noong mga time ng mga bata pa kami noon, hindi ko pa kinakabisado yung mga pangalan ng mga artist noon eh. Basta ako, basa na ako ganyan. Pero nung kay Jim Lee, nung nakita ko yung yung style ni Jim Lee noon, parang doon ako bumilib sa style ng artist niya, ng art niya. Kaya inilang ko pangalan ng artist. Parang hinanap mo tuloy kung hinanap mo pa yung ibang gawa ng artist because of that. No? Oo. Ano bang distinct style niya na, kasi parang di ba si McFarlane is magaling sa kamay. Si Jim Lee, yun ang pasi ko, lahat mo ang Asian. Mukhang Asian, pero at the same time kasi may consistency yung niya yung art niya eh. Tapos maganda yung square line ng job. Maganda. Lahat ng babae, perfect yung puwet. Yun pa. Naalala ko noon, yung X-Men. Anong title ng X-Men? May basta yung yung Shutter Shot, yung kay Long Shot. Yung sa likod noon meron yung yung yun, annuals yun. Annuals yun. Mga X titles for that year. Meron ako noon yung annual nung Shutter Shot, yung featuring nung X-Men Blue Team, di ba? Yung nasa cover. Tapos sabay sa likod noon yung yung art niya na Savage Land na Rogue. Ni Rogue. Ni Rogue. Well. Oo, kaya ako talaga may lalabas na action figure noon, ha? Eto, meron na ako, nakuha ko na nga eh. Kararating na pa ako. Yung Snap? So, alam na natin kung gagawin mo dyan sa box set na yan. Kailan nyo na-realize na parang, or yung childhood hero nyo ba rin ba, parang same level as you grew older? Kasi obviously sa akin hindi. Kasi nga Hulk Hogan, sige Shawn Michaels, sige Triple H. Though parang top 3 ko sila. Shawn, Triple H, Hogan. Pero obviously si Hogan, siya yung first, pero bumababa over the years as I grew older. Kasi syempre hindi na ako nakaka-relate sa mga inaano niyan. Parang hindi na ako yun as a person. Sa inyo, yung nga, Jim Lee, si Shaq, si Bret, si Warrior, parang kailan kayo nag-start na lumayo dun sa parang fanaticism niyo dun sa childhood hero? Sa ako siguro nung kasi ikaw sige. Ayun, sa akin kay Bret nung nag-NWO siya. Nung naging bitter old man after nung yung fiasco. Ano yun? Anong tawag nila doon yung sa wrestling? Montreal Screwjob. After nung Montreal Screwjob, lumabas ulit siya. Nung nakita ko siya, parang hindi siguro coincidence na si Triple H fan na rin ako eh. Gustong-gusto ko rin si Triple H eh. Pero nakita ko siya ulit, parang nag-NW ka tapos kung ano-ano sinasabi mo, parang ang dumadating na lang sa akin, puta matandang madrama. Wala ko kwenta to. Parang tumatak pa sa akin, ayokong tumanda ng ganyan. Ayoko maging ganyang klaseng matandang tao. Si Shaq ngayon is parang fan pa rin he's still entertaining. He's still entertaining. Siguro dahil tumatanda, may mga things lang talaga na parang hindi ka naman ganyan eh. Yung parang gano'n. The way na hindi ako nagpa-follow ng basketball dati. Pero si Shaq ba ever since entertaining na? Pag ini-interview sa sinong bata? Ano siya talaga eh. Kaya siya naging kaya siya naging ganun kalaki kasi behind the scenes may mga movies, may mga rap album and stuff habang nasa career niya. Especially nung nasa LA. Yun yung mga dumating lang sa atin. Yun yung mga nakarating lang sa Pinas. At saka parang may mga iba pa. Ngayon lumalabas kasi 'di ba? Yun nga si Shaq na rin may sabi, ang kulang sa kanya noon disiplina. Wala siyang discipline pagdating sa physical fitness niya. Kasi parang with each passing season, palaki siya ng palaki. Oo. Hindi inaalagaan yung sarili niya, tsaka may time pa nga na 'di ba nung na-injure siya sa LA noon, sabi niya
na-injure siya during company time. So magsa-surgery siya, magre-rehab siya during company time. Tsaka, ewan ko, feeling ko, siya, like for now, si Brett and si Shaq, I see them as more like cautionary tales now, na parang sila yung mga tipo ng tao na ayokong tumanda ng ganyan, ayokong tumanda ng bitter, ayokong tumanda na ganyang kalaking resentment ko about stuff. Tapos si Shaq okay is... naman siya ngayon ang problema ko kay Shaq is tumatanda siya na you have to start being at least yung public persona niya. Yung public persona niya kasi is, di ba, yung ganito pa rin siya in all things na ganyan. Behind the scenes daw, marami siyang ginagawang maganda on all that. Pero yung public persona ko is parang larger than life performer ka pa rin eh. Parang looking at my life and yung cautionary tale lang na parang hindi yan ang gusto ko na performative lang ako. Yung parang gano'n. Parang genuine yung habol mo, di ba? Parang gusto mo maging genuine habol. Ikaw, Carlo, about yung kailan ka sa childhood hero? Kailan ka nag-sour? Yung sa akin naman nun, yung una, kay Bret Hart nun, pagdating sa wrestling, siguro after nung nawala siya sa kasi nung after niya mawala sa WWF or WWE, wala namang nangyari sa career niya sa WCW di ba? Yeah. Very pointless. Prematurely. Very pointless. And at the same time nun, di ba? And then, tsaka, isa pa nun, di ba, nung paglabas niya sa WCW, hindi agad siya makapag-wrestling nun dahil meron siyang parang no-compete clause. Kaya, non-compete. Kaya nakapirag siya special referee. Yun nga. And then, at the same time nun, nung time na yun, paborito ko naman nun, si Stone Cold na. Stone Cold Steve Austin, paborito ko nun. Kung sino yung hero mo, usually napapalitan lang. Napapalitan lang. Pero nung time naman na yun, gusto ko na si Shawn Michaels naman nun, nung mga time na yun. Yeah. Ilalang sa DX. Tapos na Angel. Lahat yata na nagugusto mo na Angel. Pero ako ata yung no? And then pagdating naman sa mga comic book artists noon, dami ko na rin dahil kasi yun nga, dahil si Jim Lee yung favorite ko noon, fina-follow ko siya kahit saan siya pumunta. Kaya nung binuo niya kaya nung nabuo yung Image Comics noon, baga yung Image naman yung fina-follow ko noon. Una yung Wildcats nga, 'di ba? Sa Underworld Storm production niya. Tapos sabay si Dino din noon. Nagko-collect din ng mga Image Comics noon. Then nakilala ko yung mga ibang artists, sina Rob Liefeld, sina Todd McFarlane, yung iba na. Kasi yun, nakilala ko na lang sila. Parang nung dumami na yung kilala mong artist, parang hindi ka na fixated sa isa lang. Hindi na ako fixated sa isa lang. Tsaka naalala ko, parang dati, sa atin, ikaw lang yung nagbabasa ng Image. Dahil may time para alam ko minsan may bibiling spawn, ganyan, pero ikaw talaga yung nagpa-follow sa Image. Di ba nga nung gaya nung naalala mo di ba nung high school tayo, twice tayo nagkaroon ng field trip nung high school eh. Una, first year tayo, second yung third year tayo, di ba? In both years na yun, naalala ko, di ba pumupunta tayo ang parang huling pinupunta natin, dinadala tayo sa Glorieta sa Ayala, sa Makati, di ba? Yeah, yung parang science thing. Parang di ba parang may science park doon na. Pero ako noon, pagpunta ko ng Glorieta noon, diretso agad ako sa Philbars agad. Philbars agad na pinupuntahan ko noon. Kaya naalala ko noon, nung first year ata, ang binili ko noon yung yung issue ng Spawn kung saan, nakita ko nung number yun pero nagharap sila ni Chapel, yung finally. Nagharap sila ni Chapel, tapos ginawa niyang permanent yung skull mark ni Chapel. Yeah. Ako, nabasa ko rin yun. Kasi yun nga, comics mo, binasa ko. Yun yung parang sinubukan kong magustuhan si Spawn, wala talaga. Speaking of yung mga nerd na childhood heroes, I think that's like ikaw yung pinaka-fortunate about that. Kasi ikaw, nasa ibang bansa ka, yung mga cons na tinan mo, you've actually met people like sila Stanley, Todd McFarlane, si Spike, James Marsters. So, sino yung mga, I think sino yung mga top people na na-meet mo na you would consider your personal heroes?
Syempre yun, sina Todd McFarlane, si Stanley, si James Marsters. Pero pinaka-the best na na-meet ko si Jason Mewes. And Okay. Oh. nung na-meet ko si Jason Mewes, hindi sa convention, pero nag-attend siya ng convention dito noon. Pero that time, kararating lang nila sa airport. And nung time na yun, nag-work pa ako sa Starbucks noon sa may arrival area. Syempre, shift supervisor ako, nagra-run ako noon shift, no? Then nagdadatingan na yung mga yung mga kaka-arrive lang sa flight nila. Nakita ko yung mga umu-order, mga kilala ko sa TV, nakikita ko sila sa TV. Mga celebrity to ah. And afterwards, si Jason Mewes, nakita ko, pumunta sa Starbucks namin, umorder. Oo. No, Umorder kasi siya. Sabi ko sa kanya, dude, your money's not good here. Ginanon ko siya. Tapos sabi niya, nilibre mo si Jason Mewes? nilibre ko siya. Nilibre ko siya. Sabi ko, it's on me. Sabi ko ganun. Kaya nakakatuwa na. Power Sabi, ako move. yung ng drinks niya. Doon siya tumambay kung sa may kasi yung condiment table namin katabi nung barista area. Kaya tumambay siya nandun habang nagdi-drinks gumagawa ako ng drinks niya. Kukwentuhan kami, nagawa ko makipagkwentuhan sa kanya. Tapos sabay afterwards tapos sabi niya, sabi niya sa akin, sabi niya thank you nga siya kaya, sabi niya, is there anything you want? Sabi niya ganun. Sabi ko, meron akong wallet ng Star Wars eh. Sabi ko, kung pipirmahan niya lang, ganyan. Pinirmahan niya, nilagay niya, Snooch! Tapos sabi niya, do you want a picture? Sabi niya, do you want a picture? Sabi niya, yeah, sure. Nakalimutan ko nga nawala nga sa isip ko magpa-picture sa kanya eh, kasi tagal ko siyang kausap. Buti sinabi niya, no? Oo, siya pa nagsabi. Kaya, nakapag-picture ako kasama niya, which is, minsan ginagamit ko nga sa Facebook yun, di ba? Sa profile ko. Yeah. Ayun. Solid. Ikaw, Rusty. Pero sana dinuraan mo yung kape niya para meron siya ng DNA mo. Para band kayo. Oo. Ikaw, Rusty, like, like in person na na-meet mo, you would consider like one of your heroes. Parang wala. I mean, yung mga celebrity ba? Or parang, or yung na-starstruck ako? Or ano? Kahit personal hero mo. Hindi GR ako. O kaya teacher sa high school na gustong-gusto mo. Kasama yung mga GR, ang hirap na nga eh. Kung tatanggalin mo sila. Parang parang pinaka-common yung celebrity kasi yun yung pinaka-unlikely na makita mo in person or ma-meet mo in person. So, Hindi ko alam eh. Kasi parang hindi naman ako naturally nasa starstruck. So parang, siguro kung meron akong parang yung na-meet ko na tao na I would say talagang I genuinely respect or admire. si Jesus Christ. Hindi, tanga yun eh. Nagpapako sa krus. Bobo. Kasi bobo. Pako. Ang dami-dami niyang alagad eh. Papapako siya sa krus. Ano ba? Nabuksan niya yung dagat. Ito sabihin ko ng name. I would think yung patay na yun manager ko before nung nasa telemarketing ako na trabaho. Bukod sa tinuruan niya ako nung technicals nung trabaho kasi, he was one of those people. So I thought na he was genuinely magaling. And magaling talaga. And not just dun sa numbers nung trabaho, not just dun sa politics nung trabaho. Tinuro niya sa akin, parang niya talaga ako, parang halika dito. Kung gusto mong gumaling, halika. Gusto mong gumaling, 'di ba? Kumuha lang siya ng commitment from me. And then parang araw-araw kong katabi no na ito. Tinuturuan lang niya ako tsaka pinapagalitan. Yun lang ginagawa niya. Okay. Trabaho mo, tuturuan mo papagalitan. Pero valid naman. May dahilan naman pagalitan ka or trip lang niya na. Kilala niyo naman ako eh. Tsaka yung valid yun. Tsaka yung kamay niya, hindi naman gumagapang sa parte ng katawan mo. Habang... Hindi naman. Ito yan, huwag yung ganyan. Hindi naman. Maano siya, matino. Hindi niya daw ako type.
Ganito At least nilinaw niya umpisa pala. Ganito ginagawa sa mga spreadsheet. Ang dami kong napulot sa kanya na bukod dun sa trabaho, yung how to handle the business. Dahil malaking pera yung pumapasok, how do you handle this? Pag ganito kalaki yung pumapasok. Kung paano yung pinag-uusapan natin like before na parang kailangan ko na exit strategy. Binigyan niya ako ng mga exit strategies na viable. Ano talaga siya, parang sabi ko, these are things na hindi ko na-realize nung bata pa. Pero ngayon parang, I think I carry some of it kung paano ako gumalaw. And kung paano mag-isip, I think. Parang, naalala ko yun, parang nag-uusap tayo nag-iisip ka ng potential na sa business. Tapos, isa sa mga options wise, parang gusto mong magpatayo ng yung tubig. Yeah. Parang mineral water. Parang mga business mo, tubig, nakakataman. Ang boring. Which is totoo naman, pero ngayon, okay naman, stable. Pag matanda ka na, nagbabago talaga yung isip mo. Stable, lagi namang may demand sa tubig. Actually, kaya hindi ko ginawa. Boring. Kaya hindi ko ginawa. Sabi, boring pa. Sana boring nga, no? Pero kung titignan mo, tubig lang yun eh. Walang ibang preparation ka pwedeng na kailangan pang gawin. Meron na bibili ka na ng mga machines to purify it. Kasi yun na yun. Araw-araw lang, may pupunta, paparefill, o kaya papadeliver. Bilang Hindi kompasyon. kaya kung mag-ano ka ng restaurant, may kailangan pa magluto, Tubig lang. Yung tubig lang. Hindi, kaya hindi ko siya Pag na-board ka, mag-iisip ka ng mga bagong product. Ito, ay maklasin tubig ito. Ito, malamig. Ito, madumi. Mas mahal to, madumi to eh. Ito, frozen, may stick. Tapos, kung ayaw nyo ng frozen, magkapaglaki konti, tubig na yan ulit. Kaya tubig na may hotdog sa loob. Nalala ko bigla yung kanina yung sa Jesus Christ, yung may joke yung kasama ko si Kulay. Yung joke niya kung anong oras daw namatay si Jesus. Which is 2:45. 2:45. Siguro 2:49. Hindi, 50 O mga 49 nga. 2:40. Alright, so wait, final thing on this topic. How do you guys feel ngayon? Wait, di ko pala sinagin yung tanong ko. Parang sa akin, kukwento ko na lang on some other episode. It was with, dalawa lang Yung you and I, Carlo, we met Mick Foley. And yung isa si Ellie Buendia. So, lang. Sinugal ko yung trabaho ko sa MTV na makapagpa-autograph lang kay Ellie. Kasi talaga, bawal ko yung auto. Kala ko daw nahuli pala ako ng boss. Pero, he let it slide. Kasi si Ellie yun How do you guys feel? Ang dami na parang shadow heroes na namamatay. We're at that age na isa-isa na sila namamatay. Like the artists that we like, the people that we follow, the people that we watch. Kahit hindi natin hero, parang dami na Parang you would actually watch movies now na gusto natin, na karamihan ng cast patay na. Parang yung mga finifear natin na Actually sa akin nga yung kung tutuusin, yung isa rin sa mga siguro paborito kong, dahil isa pa hilig din namin manood din ng movies ng mga bata pa kami. And sa akin nun, parang pinaka-impressionable na movie sa akin talaga ever since, syempre, Ghostbusters, di ba? Kaya, kung tutusin nga, isa sa mga unang actors na nakilala ko ang pangalan, si Harold Ramis at si Bill Murray. Kaya naalala ko nun, may time nun na lahat ng movie na magkasama sila, pinanood ko, Stripes, nung bata pa ako, pinanood ko yung Stripes, hindi pang bata yun. Oo. Diba? Kasi paborito ko silang dalawa nun Kaya sa akin nun, yung una, nung namatay si Harold Ramis, siyempre, talungkot ako nun, ganyan. And then at the same time din, si Bill Murray, nagkakaedad na rin, diba? So, ayun lang siguro. Yeah. All-time favorite movie ko yung Ghostbusters. And ako rin. I remember, time din sa akin yung Afterlife, dinilay ko yung panood kasi alam ko parang last na ni
So, parang pinanood ko siya on my 40th birthday. Kaya ba yung plano sa birthday ko, hindi natuloy because of Omicron. So, nag-staycation na lang ako somewhere sa Makati. Kasi yun yung plano ko talaga. That day, inom lang ako on my own and then manonood ko yung Afterlife. And after that, naiyak ako doon sa Afterlife Lumabas si Aaron Dominic. Tapos, hindi ko na pinanood yung mga following movies. Yung Frozen Empire, din na. Because I know na parang wala na eh. Like, my time as a Ghostbusters fan, hanggang doon lang. Pero maganda pa rin naman yung Frozen Empire. Okay din. Yeah, pero hindi na yun. Hindi ko na Ghostbusters yun. Parang Ghostbusters na iba. Pero yun nga, mas marami yung scene nila, mas marami yung scene nila Bill Murray doon, nung original cast. Talaga ba? Oo, mas matagal yung scene. Even back then, si Egon yung favorite ko eh. So, si sa bagay. Okay. So, yun. Kaya nga, with everyone dying, parang, ewan ko, hindi ko nararamdaman yung edad ko na parang, di ba, nadami na natin kakilala in person na nag-pass away. Like, even yung mother ko nag-pass away. Doon, hindi ko nararamdaman yung age. Nararamdaman ko lang every time na someone I admired passes away. Kasi ako, as a person, alam niyo naman ako, like, medyo isolated ako. So, all I have, especially nung bata ako, is like the books I read, the things I watched. So, it hits me harder pagka yan yung nababawasan. Parang I don't connect with people often. So, yun. So, over the past few years, doon ko lang naramdaman yung edad ko when people, Hogan, it's a big thing. Kasi, parang foundational yan sa akin. Parang one of my biggest personality traits is I'm a wrestling fan. And siya yung dahilan kung bakit ako wrestling fan. Tapos namatay na. So, yun. Ngayon, ko lang masasabi ko, naramdam ko na 43 na. We're 4 decades na ako nasa Earth. Kasi almost everyone I admired, either namatay na or mamamatay na soon. Ikaw, Wesley, how do you feel? Nabuhay pa siya. Ang lagi kong thought is parang, kasi ang tingin ko sa kanya, parang literal na may pila. May pila na, next. And siya yung next. Tapos parang ang laging ang madalas na juxtaposition ko dun is parang nasan ako dun sa pila. Kasi parang ang iniisip parang would it be a good thing or a bad thing kung alam ko kung nasan ako sa pila? Does that help? Kasi considering na yung na-experience mo nga nung college, it gave you I think better clarity or sense of urgency to actually act on a lot of other things. Kasi naramdaman mo you face your mortality. Oo. So parang since mag-isa tayo sa bahay most of the time. Ay, tatlo actually, yeah. Parang may mga silent moments na parang, especially yung kay Hogan, diba, recently, parang sige, so siya yung sinong next? Tapos parang, yun nga, parang nasa ako dun sa pila na ngayon, nasa pila ng humanity. And then, is it a good idea kung alam ko yun o okay lang na hindi? So parang, yun lang. Yun yung basically naiisip ko about that. Pero, in terms of age, parang wala naman, parang lahat naman tayo tatanda eh. I think parang pinag-uusapan natin like before na parang I don't really think it's more like, kasi people do tend to see na parang when their appearance declines, na kakaroon sila ng stuff. I think sa akin it's more ng konti. Sa akin it's more about hindi na ako kunyari na may arthritis ako pagtanda. Diba? Hindi na ako makapaglaro. Or something. Doon ako maaasar. Yung gano'n, hindi na ako ang sakit na nga nito. Pag dinagay ko, para pang pinipiga. Hindi ko alam kung ano mas nakakaasar. May frozen pa naman kamay. May frozen shoulder pa, so igaganong. Hindi. Kaya nga, kailangan natin mag-ipon para may pambayad tayo sa pag-judge sa atin. Pag di na natin kaya. Kaya kami mga ganong service eh.
Hindi, mag-iipon ako nung para dun Pero yeah, sa DAL. that's a very good point. No? Yung parang knowing, kasi yun nga, tama ka, when I had my heart attack at 21, ano yun parang, sige, after that, parang hyperactive na ako before that, di ba? Pero mas gumabi ako after. Kasi lahat ng gusto kong trabaho, lahat ng gusto kong gawin, parang sobrang, di ba, lagi kong sinasabi, natuto lang ako matulog nung nag-lockdown. Yeah. Kasi like, before, parang nanghihinay ako sa oras ko ng tulog. Kasi pag natutulog ako, parang feeling ko productive, sayang oras. I could be doing something else. So yun, parang yun nga, parang with seeing all of this, these people passing away, parang yun nga tama ka, parang hindi mo pwedeng hindi ma-compare sa sarili mo, parang kailan ako, diba? Saka another thing na parang na-realize ko nga, like I said earlier, yung wrestling fan, yung pagiging wrestling fan is a big part of me. Namatay na yung taong me being a funny guy, parang a lot of it was influenced kasi favorite character ko si Shander sa Friends. So when he died, parang din, parang yung ako naisip, parang lahat yung nag-contribute to who I am. Like even yung mga taong kakilala ko, like recently, di ba, namatayan ako ng friend, si Lloyd Mendoza. Pero ito, nag-contribute din niya kung sino ako Tapos namamatay na. So, parang it makes me question, parang ako naman, parang kailan. So, sana, wag bago ma-edit yung episode. Template muna. Tuturuan, lahat matuto ka din, Carl. Alin. Mag-edit ng episodes. In Pero case. Knowing you kasi lalagyan mo lang ng mga kabastos. Tapos, pag nagsasalita kami, lalagyan mo lang ng edit sa may bibig. Hindi, pero, hindi, oo, may kapatid ka palang animator, baka ganun pagawa mo Hindi, babadrip yung kapatid mo. Ano ba ito pinapagawa mo, kuya? Nandun yung mga notes ko, naka-sticky pad yan. Ayan. Tutok mo sa bibig. Lagyan mo maraming cam blast effect.